Okay, ngayong update sa BTC, medyo kakaiba to, no? Kasi gusto kong malaman kung nag-start na ba tayo mag-bull market or patapos pa lang ba ang bear market? So, ayun yung pinaka-tanong ng marami, no? Hindi natin sure kung alin doon. So, kahit ako, hindi ko rin sure no, kung alin doon ang pinakatama. At i-check natin yung mga signs na kung nag-start na ba ang bull market or actually nagpatapos pa lang ang bear market. Kasi pag patapos pa lang ang bear market, meron pa tayong makikita downside na possibly baka lower low or possibly sabihin natin double bottom, ganun, no, of some sort, no. So nasa monthly tayo ngayon. Makikita natin meron tayong uh, meron tayong bagsak dito sa area to, no, yan. Nakapag-break tayo dito sa area to. Okay? So, kailangan natin matandaan tong part na ito. Nakapag-break tayo dito sa some sort of ranging na ganito. Na ganyan. Actually, parang may ano to, no? May pattern of some sort na expanding wedge. Na bullish to, no? Kakalabasan na expanding wedge na ganito. Ang problema lang, sa impulse wave theory, kapag nakakita tayo ng 5 waves, so, ito for example, no, makakita tayo ng 5 waves dito, no? Sa monthly ito, no? At clear na mayroon tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Clear na clear tong may 5 waves. Okay? Kapag nakakita tayo ng 5 waves na ganyan, nag-i-indicate to ng impulsive move to the downside. Kasi madalas kapag ABC correction lang, na ganito, no? For example, meron tayong A, B, C, or sabihin natin ganito yung ABC, ganyan. Madalas ang C wave or lagi ang C wave 5 waves. So may possibility bang etong move na to is C wave? Pero kalabasan nito dapat ganito ang ABC niyan. A, B, C. Okay? So may possibility na ganito nga ang 5 waves, no? So mapapaisip tayo dyan, okay, bullish yun. Bullish. Pero kailangan natin tandaan, meron tong itong part na to may starting point din to. So ano ang starting point bago mag ABC correction? Kailangan may 5 waves din, no? Nakakalabas ang ganito itsura, 1 2 3 4 5. Ganyan sa ABC na to. Ang problema dito, so ito yung ABC, no? A, B, C. Ang problema dito, hindi tayo makakita ng 5 waves dito kung dito tayo mag-i-start ng A, no? So, meron tayong 1, 2, wala, no? 3. Kulang to. So, ang pinaka-reasonable na move ng BTC para maging bullish to, ang 1, 2, 3, 4, 5 na C wave na to, kailangan maging number 4 to bago mag number 5. Ibig sabihin, ang minimum target nito most likely mga 100k. Or like minimum or maximum, mga ganun siguro. Titignan lang natin saglit ng mabilis. So, from number 2 to number 3 hanggang number 4. Actually, aabot tayo ng mga... Teka, tama ba tong pagkano ko? Mali pala to. Ang tama pa... Ganito pala dapat, no? From 3 hanggang 4 pala yan. 1.236 or 1.272 dapat ang target. Maabot na 1.618 din. So dito pala banda, no. Dito itong area to hanggang dito sa mga area to 1.618. No, para sa fifth wave. So either dito o dito. Para masabi natin, meron tayong complete structure. Okay? So ayun yung isa sa mga bullish na scenarios na nakikita ko. Kung ganito yung wave count, no. Kasi kinakalabasan yung wave ng netong pag-push up na to, may possibility na maging first wave, no? So may possibility na maging first wave, may paparating tayong second wave dito. Tatandaan natin yung September month, laging bearish, no? Madalas bearish ang September month. So tingin tayo ng mga September month, ito September month, red. Meron pa ba dito? September month, red. Meron pa ba dito? September month, red. No, puro red ang September natin, no. September red. Meron din dito sa banda. Ito, September red. Okay?
Lahat lahat ba o almost lahat ng September? Actually dito sa check natin wala tayong nakikitang green na September, no? Pero madalas ang September month laging red, no? Laging red ang September month. Siguro may na-miss tayong hindi natin nakita na September dito. Meron ba dito? Ito September red na naman no? Red na naman to. So, meron pa ba? Nakita na natin to kanina, September, yan, red. Ito nag-iisang green, pero hindi rin malakas. Ito. Nag-iisang September noong 2013 pa to. Okay? Green. The rest ng mga nakikita natin dito, puro red. Ito green. 2016. Pero napakaliit niya. So, madalas nang nakikita natin sa September month malalaking red candles, no? Or at least maliit na red candle pero madalas, yun nga, malalaking red candles. Sa month ng September. Sorry, nasisinok ako So, eto no. Ano nga bang point ko dito? Yung kinakalabasan dito, meron tayong potential na first wave dito, no? First wave, second wave. Then, third wave, fourth wave, fifth wave hanggang 100k to siguro 150k. Ay nang masasabi kong minimum na bullish move ng BTC in case na ang ABC correction na ito ganito, no? Meron tayong A, B, C. Okay? So, merong ibang scenarios dyan na kunwari, paano kaya kapag ito na yung 5 waves? 1, 2, 3, 4, 5. Ito kasi higher high to, no? Kasi may tinatawag tayong expanded flat correction or mga irregular flat correction na ganito ang itsura, no? So ito yung ABC natin kanina, A, B, C. Uusog natin to the right side. Ganyan, ABC correction. Ayusin natin yan. Na higher high ang B at lower low yung C, biglang magpa-pump. Ganyan. So papakita ko lang ng saglit. Ito yung mga klaseng correction. Na meron tayong A, B, actually dito, no? May mga 335, merong mga 535. Ito 335, A, B, C, tatlo, A, B, C, tatlo, tapos 5 dito sa C. So makikita natin dito, most likely may tatlo dito. Actually parang 5 to, no? Parang 5 to. 1, 2, 3, 4, 5. Mukhang 5 tong tong 3 hanggang 4. Pero may possible kayo maging 3 waves to. 1, 2, 3, pwedeng diretso na rekta agad 1, 2, 3. Hindi natin masabi pero pwedeng ganito ang itsura niyan, 1, 2, 3 na ganyan. Pwedeng yung 5 waves din. Kaso kapag gagawin natin sa monthly, medyo nakakalito na tignan yon. Pero yun yung point. Meron tayong mga tinatawag na expanding flat correction, ito. At meron tayong tinatawag na irregular flat correction, nasaan na yun? Ito, na meron tayong higher high na B at lower low na C, no? At ang madalas sa target ng C wave 1.236 umaabot ng 1.618. Ang B naman umaabot ng 1.236 din to 1.272. So papakita natin saglit. Mula dito sa taas ng A papuntang 0 papuntang A para ma-check natin kung ano yung B. Hindi tayo quite nag-reach ng 1.236 dito. So medyo hindi magandang sign 'yon na parang hindi no, parang hindi parang hindi part ng ng correction or ng impulsive move. Kasi sa fifth wave dapat umaabot din siya ng ng 1.272, no, or 1.236 din. So parang part lang ata to ng either correction. So titignan natin dito from dito sa letter A papuntang B. Saan tayo naka-reach dito sa part na to? Naka-reach tayo ng 1.618 dito. Exactly dun sa closest na to, no? Ito, ang gaganda ng close, no? So 1.618 siya nag-close, or more like nag-wick down. May fake wick tayo dito. Yan, fake wick down, and then nag-close above. So napakaganda na ito, no? Ayan, yung kung titignan natin, zoom in pa tayo. Napakaganda to the dollar accuracy ito. Ito syempre may FTX crash dito. Most likely medyo mas volatile to than the usual. Pero ito yung sumunod na candle,
perfect na ano, no? Perfect na to the dollar accuracy yung 1.618 to 1.65, no? Yan. Kung titignan natin yung closest, no, doon lang siya sa kalagitnaan. Okay? Ibig sabihin, may chance, 'di ba, ang sabi ko si wave, no, ng irregular or like expanding flat correction, expanded flat correction, umaabot ng 1.236 dito, pero makikita nyo, ito, makikita nyo, nag-close siya below. Okay, nag-close below, Ibig sabihin, most likely, ang daan nito, papunta pa ng 1.618, no? Papansin din natin ang 1.414 natin, nagsusupport dito, pero eventually, nag-breakdown din tayo. Okay? Nag-breakdown din tayo. So, ang pinaka naabot niya ang 1.618 at perfect na possible entry para sa pinaka-bottom ng bear market. Possible to, possible. Ibig sabihin, meron tong paparating na kakalabasan, fifth wave. Pero hindi siya yung malakas na klaseng super cycle, no? Ang kakalabasan hanggang 100k hanggang 150k lang ang pinaka-pump nito. So, ano ang gagawin ng BTC pagka ganon? Most likely, etong move na to, first wave. At meron tayong paparating na second wave, either dito and either dito sa part na to, sa sabi natin 24k or 23,500 mga ganun, or dito sa area to ng 19,500 hanggang 21,500. Ito ang pinaka target para sa akin, para masabi natin meron tayong first wave, second wave, at paparating na third wave, fourth wave, fifth wave para sa higher high, no? Actually, baka mas malaki tong number 3 na to. Yan, parang ganyan na itsura. Okay? So, meron tayong bullish scenario na mukhang valid naman na nag-bottom out na tayo dito. Mukhang valid naman. Meron din tayo isa pang scenario, kung sasabihin natin, paano kaya kung ito na yung ABC, yung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paano kaya, no? Alam natin na 5 waves to. 1, 2, 3, 4, 5. So, walang malabong nangyayari ang dalawang magkasunod na 5 waves unless itong 5 waves na to. So, meron tayong 5 waves dito. Tapos biglang magkakaroon ulit tayo ng 5 waves. Ibig sabihin, itong 5 waves na to, part siya ng ABC correction. So, ano lang ba ang pwedeng maging ABC correction sa ganitong klaseng move? No, sa ganitong klaseng move, ang pinakagalaw lang nito, A, B, C. Ganyan. Or pwedeng yung maliit na klaseng C wave, A, B, C. At meron tayo dito, actually, mali ata to, no? Mas malalim pala ito, mas malalim kung tutuusin. Pero pwede pa tong maging pwede pa tong maging fifth wave. Yung papuntang fifth wave dito. In case na ganito pala ang itsura, no? Dito yung fourth wave, dito yung fifth wave, at baka yung third wave baka dito pa actually, no? Pwede pa maging fourth wave to. Okay? Pero dapat ang rule ng para maging fourth wave to, kailangan hindi niya ma-reach tong one level na to, yung 13,870, no? Hindi niya dapat malagpasan sa drop, no? Pwede pang maging ganyan to. Okay? At kung titignan natin ang nito, ang fifth wave nito, most likely mula dito sa taas papunta dito 1.272 hanggang 1.618, medyo mas malaki to, no? Medyo mas malaking targets to. Umaabot ng 200k or 190k. At ang minimum target 105k, no? So medyo mas malaki to ng onte. Okay? So ayun yung isa sa mga next scenarios natin na bullish din, pero nga kalabasan meron pa tayong lower low, no? Pero dito naman meron tayong higher low at bullish. Meron pa namang isa dito, yung second nating pinag-usapan lang natin ngayon lang, yung medyo maliit na lower low bago mag-pump ang kalabasan, no? So tigin tayo ng mga scenarios na kamukha nito or yung mga fractals na kamukha nito, no?
So, tingin tayo, no? Meron tayong fractal dito. Actually, ito, no? Yan, itong fractal na to. Na meron tayong some sort of ABC correction dito. Na meron tayong A, B, C. Then magkakaroon tayo, actually, no, parang mali itong AC natin to, no? Yan. Pwede rin natin masabi, meron tayong ABC rin dito, no? Possible ba? Siguro pwede, no? A, B, C. Possible. Then, after ng ABC na to, magkakaroon tayo ng breakout point. No? Alisin ko na itong mga bilog kong to, no? Yan. Alisin ko na yan. Magkakaroon tayo ng breakout point dito. Magkakaroon din tayo ng breakout point dito. Yan. Makikita natin, breakout, pupush down, pero hindi na siya babalik sa ilalim nito. Hindi na siya babalik sa ilalim nito. Actually ayusin natin yung ano natin, drawing natin. Yan. Tapos palaki natin onte. Yan. So, ganun din ba ang ginagawa ng BTC? Actually, medyo, no? Medyo ganun din ang ginagawa ng BTC. No? May possibility dito sa mga area ng itong 24,500 area, eh baka pwedeng dun na mag-support. Isang idea lang yun, no? Meron tayong mga ganyang times na ginawa rin natin to, pero actually bumagsak tayo sa ilalim. So, papakita natin yon in a second. So, ang itsura niya, possible na ganito rin ang fractal nito, no? Ito yung fractal ng ginagawa ng BTC ngayon. Ito. Yung bottoming pattern na to. Tapos meron tayong fractal na breakout na magre-retest. Yan. Breakout na magre-retest bago mag-pump. So, bullish parehas yun, no? Bullish parehas. So, ano yung sinasabi kong fractal na nag-breakdown dito sa linyang to? Meron tayo isa pang fractal dito. Nung COVID dump, no? Titignan natin, meron din tayong fractal of some sort dito. Ito, ABC correction. Makikita natin, meron tayong some sort of A, B, C. Okay? So, most likely, no, parang, anong tawag dito? Teka lang, ha? Inom lang akong tubig. Okay. So, parang parang some sort of A, B, then magkakaroon to ng some sort of ang tawag dito, yung descending triangle na 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5 or some sort, nakalimutan ko ng paano, pero basically ABC correction to, no? Pabagsak. So, meron din tayo dito, ABC correction. Alisin muna natin yan. ABC. Magkakaroon tayo ng breakout point. Ito. Breakout point. Makikita natin, ang close natin dito sa COVID dump, above. No? Above pa rin. Andun pa rin siya, no? Andun pa rin siya sa fractal nato na nag-breakout, retest. Ang close na ito, above. Okay? So, ganun din dito sa nakikita natin. Sa ngayon na nasa ibabaw tayo. Okay? Bullish pa yon. Okay, bullish pa yon. Ang problema dito sa COVID dump, no, ang lalim ng dinump natin. Okay? So, may possibility. Ang problema lang, no, isa pang problema pa pala. Ang nakikita natin dito, 5 waves actually. Kung parang hindi to 3 waves, no. Para tong 5 waves. Na ganito, 1, 2, 3, 4, 5. Kinakalabasan. Dito sa mga to, puro mukha siyang 3 wave, no. Ito mukha tong 3 wave talaga eh. At actually baka hindi natin alam kung alin dito yung lower low, no. Pero mukha tong 3 waves. Ito rin 3 waves. Ito rin hindi, ito parang 5. Masyadong clear tong lower low na to. Masyadong clear. So hindi natin masabi ng with high confidence, no. So possible bang ABC to, no? Ito. A, B,
See. Kung titignan natin dito, parang hindi. So wala pa tayong time na nag-top tayo na double top sa monthly, no. Ito pa lang ang double top natin. Dito wala, no. Oops, sorry. Dito wala, no. Wala dito. Wala rin dito. Actually dito parang maliit na double top lang to sa monthly, no. Ito maliit na double top. Ito malaking double top to, no. April ng 2021 hanggang November to, no. Na malaking double top. So wala tayong data para mapagkumparahan dito. Wala. Kasi mapapansin din natin dito, no, napakasimple lang dati ng ng impulse wave theory ng mga pumps natin. Ito, no. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 complete. Meron din dito. Meron tayong some sort of, ito siguro yung 1, 2, 3, 4, 5. Napakasimple. Complete. Ito yung problema, hindi natin alam dito kung alin yung tama. 1, 2, ito ba ang 3, ito ba yung 4 at 5, or ito ba ang 3, ito ba yung paparating na 4, ito ba yung paparating na 5. Hindi natin alam. So ayun yung ayun yung pinaka pinag-aawayan natin sa ngayon, or pinag-aawayan ng mga tao sa internet, kung alin ba ang pinakatama. Kasi kakaiba to, no. Yung mga past data, napakasimple lang ng impulse wave theory nila. Dito napakasimple lang rin. Dito medyo parang kakaiba dito, no, sa area to. So mas marami ang bullish natin kasi makikita natin, no, ang close ng COVID dump natin napaka-bullish actually, no. Andi dito tayo sa support nato na nag-close above, no. Dito possible din ba magkaroon tayo ng ganitong kalaking breakdown? Possible. Ayun yung pinag-uusapan natin dito sa 19,500, no. Ito 19,500, makikita nyo 19,500 pinag-usapan natin kahapon. Yung mga targets natin, ito. Asa yun? Itong video natin kahapon, kung maglo-load siya, 19,500, itong area to. Okay? So, in case na bumagsak pa tayo, ang mas malalang mga levels dyan 18,200, tsaka itong 17,100 area na to, no? So, etong 24,500, medyo ando dun na yung yung idea na pwede tayong mag-bounce dito sa mga area to. Pwede tayong mag-bounce at pwede tayong maging bullish. Okay? Pero yun nga, yun nga, no, pinakita ko dito sa video natin na to na first time tayong nasa ilalim ng mga MAs natin, kumpara natin sa mga dating mga data ng BTC, no, na nasa uptrend siya, tapos ito nasa downtrend ang price ng BTC. So hindi natin sure kung magsusupport ba tong 24,500. Ang mas nakikita ko mangyayari 21,500 hanggang 19,500. Ayun na yung masasabi kong pinaka-safe na bullish pa rin. Okay? Ilang gusto ko sabihin, no? Ang last na pinaka idea dito sa galaw ng BTC nito. Paano kaya kapag lower low? At pala to? Malaking may completion na ng ABC correction dito. ABC. 1, 2, 3, 4, 5 pala dito. Sorry. ABC tuloy. At itong ABC correction dito hindi pa complete. Doon na natin mapapag-uusapan yung mga 10K and below. Okay? So, papakita lang natin mabilis, no? Ganyan. Meron pa tayo dito sa 14,700 area. Hindi pa natin exactly natatap ang pinakailalim. Meron pa tayong etong area to, no? Yung 10K. Diyan natin mapag-uusapan ng 10K. At kung babagsak pa man tayo dito sa 10K area na to, baka dito na tayo sa mga boxes na to. Okay? Pero sa ngayon, hindi pa nangyayari, no? Kasi ito nga, no? Medyo nagpapalito sa atin. Mukha siyang 5 waves, no? Mukha siyang 5 waves. Hindi natin makikita yan dito. Tatlo lang. Dito, pwede natin ma-argue. Baka 5 rin to, no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero kung titignan natin to, ang low neto 162, ang low neto 166. So may possibility na
1, 2, 3, 4, 5 talaga to, no? Na ganito yung ABC correction. A, B, C. Kakaibang ABC correction. Tignan natin yung volume saglit. Kung nasa na pinakamalaking volume. Okay. Parang hindi nagme-make sense, no? Kasi ito dapat yung fifth wave, no? So, parang ganito yung itsura. 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi pwedeng maging ABC correction. Part ng ABC correction to. Hindi pwede, no? So, So, wag natin isama yon. Ito kakaiba. So, may possibility na gumagawa ng bottoming pattern lang dito. Pero mukha pa rin siyang tatlong waves. Hindi natin masabi. Pero dito clear na tatlong waves. Ito rin makikita natin clear na tatlong waves to, no? Ito, clear na tatlong waves. 1, 2, 3. Okay? Yung mga correction, makikita natin yung mga correction, no? Tatlong waves lagi. Correction. 1, magpo-push up. Itong wick down na to, biglang magpo-push up dito. Tapos 3. No? Puro puro tatlong waves. Ito rin, makikita natin dito, tatlong waves. Yung mga wick down neto, wick down, magpo-push up. Yan. Tapos, isa pang push down. No, puro 3 waves. Saan pa ba? Ito, 5 waves kasi, no? So, ayun yung pinaka-problema natin. 5 waves siya. So, nagbibigay ng idea na meron pa siyang possible lower low. Ayun lang yung concern ko, no? So, ako, hindi rin ako maka-decide, no? Na kung ano ba to? Bullish na ba ako or bearish pa rin ba ako? So, itong video na to, kaya nagti-TA ako kahit walang benefit sa akin in terms of kahit anong type of kasi ang pinaka-benefit actually nito na pep talk ko yung sarili ko rin, no? Or more like napipilitan akong ETA yung kinakatamaran ko, no? Kasi tinatamad din ako minsan mag-check ng TA, no? Pero pag gumagawa ako ng video kasi mas parang nag-aaral ka rin, no? Now, may upcoming test or exam. Tapos may kasama kang nag-aaral din na ine-explain mo kung ano nangyayari dito sa ganyang klaseng equation o kaya ganyang klaseng history, English subject, ganun, kung ano nangyayari. Pati yung nagtuturo natututo rin or like natatandaan ko ano nangyayari dun sa lesson, no? So parang ganoon din yung yung nangyayari sa akin dito sa part na to. Kaya nagvi-video ako sa TA natin, no? So parang may kausap pa rin ako kapag nagti-TE ako ng or gumagawa ng video ng TA. Okay? So ayun lang, no? Ano pa ba kailangan natin pag-usapan dito? Yung mga fractal, no? So kailangan natin matandaan to, no? Yan, itong mga to, yung in case na malaking bear move pala to, naabot tayo ng 10k ng 0.618. So tignan lang natin na mabilis, no? So meron tayo dito meron tayong wave dito pataas. Tignan natin kung anong value na pag-bounce niya. 382 dito, 382. So dito ano na ba tayo? Dito sa ilalim, papunta dito 0.5, no? 0.5. Medyo hindi pa actually perfect sa 0.5, no? Tingin tayo dito sa pinaka left side. Ito, yung mas luma. Check natin. Barely nag-breakdown sa or more like nag-breakdown siya pero parang gusto agad umangat. Ang ginawa niyang support itong area to. Yan ang ginawa niyang support. So interesting, okay. Ibig sabihin habang patagal tayo ng patagal sa BTC, no, makikita natin dito sa mga retracements na to. Yan, ang mga retracements natin na to, mataas dito, bababa dito, tapos mas bababa dito. No, makikita natin dito sa ilalim. Papunta dito. Mas bababa dito, 382 na to. Ito, barely hindi pa nakakapunta ng 382. Tapos dito,
malapit na sa 0.5 naman to. Malapit na sa 0.5. Ito, mula dito hanggang dyan, malapit na sa 0.5. So, may possibility na kung bumagsak tayo ng 382, pwede tayo makarating ng around 0.5 pa. Okay? Which is around yung 14K na abang natin dito. Okay? So, parang may confluence tayo na possible pang bumagsak ang BTC dun sa mga area. Pero, more like speculative na lang yun. Oh. More like speculation lang yun. So, kaya, itong title ng video natin kahapon. And, nag-aabang na ako ng possible buys dyan. Or more like possible longs. So, wala na akong idadagdag na short position dito sa mga area to. Kung bumagsak tayo, okay lang. May short naman ako. Kakalabasan, pero di na ako magdadagdag ng short. Kung bumagsak pa tayo, okay lang rin. Kasi may short pa rin naman ako. Pero di na ako magdadagdag ng short. Maghahanap na ako ng mga long or ng buy position dito sa BTC. Kasi meron tayong meron tayong mga hindi natin sure pero may mga probability sila na baka ganito ABC, baka ganito baka ganito rin yung ABC, ganyan. At hindi pala kasama tong 4-5 na to, hindi pala kasama yun, baka buong 1, 2, 3, 4, 5 na to, ganyan. Hindi natin exactly alam. Pero ang alam lang natin dito, malapit nang matapos ang bear market. Either malapit na or tapos na ang bear market. Okay? At ang pinaka kailangan natin tandaan dito, kailangan natin pinakatandaan, itong mga bagsak na to, kakalabasan, puro opportunity ang ibibigay niyan. Puro opportunity na buying opportunity. Kasi sa makikita natin, actually, tingnan natin ang volume saglit, no? Ang volume nito, actually medyo to, no? Hindi pala magandang sign for the bulls to. Na nagpapump tayo, humihina yung volume. Pero napag-usapan din natin, no, na kapag nakaka-reach tayo ng C-wave, ang C-wave madalas pinakamalaking volume bago mag-reverse. So ito yun, no, ito yung C-wave or last wave ng C bago tayo mag-reverse. Yung madalas yung kanakalabasan, hihina yung volume sa recovery or yung bottoming pattern, biglang lalakas sa susunod. Ibig sabihin, pwede tayo makakita ng mahinang push up muna, tapos magkakaroon tayo ng correction, biglang lalakas ang volume. So, ibig sabihin, meron tayong 1, meron tayong 2, madalas ang number 3 yung pinakamalaki. Kaya ang kanakalabasan, ang volume palakas ng palakas papuntang number 3. Okay, so papakita lang natin yan mabilis, no, bago natin yung end yung video. Yan. Kaso ito kasi palakas no? Ito. So, ito, no, for example, meron tayong A, B, C. Makita natin yung volume sa C, ito, pinakamalaki. Tapos magda-die out, magbo-bottoming pattern dito sa mga part na to, magda-die out ang volume. Hanggang sa magkakaroon tayo ng first wave, second wave, ganun na naman, A, B, C, pinakamalaking volume. Then, ito medyo hindi pa nagbibigay ng magandang sign, no? Ito, hindi pa nagbibigay ng magandang sign bago mag third wave, no? So, nakakasunod pa ba kayo? Meron tayo ABC dito. Ito yung start ng bull market. Itong area to, itong start ng bull market. Start ng bull market. Adi, most likely kapag ito pa lang nakikita natin, uusog natin to the right. Kung ito pa lang yung nakikita natin, mukha tayong may bear market pa, no? Kasi meron tayong high dito, meron tayong low dito, meron tayong lower high, at napakalaking candle nito na mukhang maglo-lower low, no? So parang same situation to ng current price action natin na mukhang babagsak tayo, makakalabasan, no? So gusto ko lang makita nyo na meron tayong mga ganong klaseng no, na malakas sa push down dito, meron tayong high, meron tayong low, meron tayong lower high, ayan, at possible baka bumagsak ay yung nakikita natin, pero yung pala magbabounce pa lang ganyan na malakas na number 3. So titignan natin dito sa left side, makikita natin yung push down nito, magkakaroon ng malakas sa volume, tapos hihina hanggang sa lalakas.
Makikita nyo, medyo hindi pa sure to, hindi pa sure. Biglang lalakas, no? So, may mga times na ganun ang nangyayari, no? So, alisin natin to lahat, no? Oh, pati yung mga binura ko na balik. So, may mga times na ganun. Na in case na makakita tayo ng pagbagsak dito, medyo hihina yung volume, then hanggang makabot siguro tayo dito, mahina pa rin yung volume, then tsaka palang lalakas, no? So ayun lang gusto ko i-point out na may possibility of, para sa akin mas maraming chances for the bulls ngayon, mas maraming chances, no, kung ibibigay sa atin ng BTC na maglo-lower pa dito sa part na to, or baka dito na, hindi natin masasabi, or sabihin natin kung maglo-lower low pa, ay na siguro yung final low, kung babagsak pa, meron pa tayo inaabang dito na in case na bumagsak, no, pwede pa tayo magkaroon ng bullish divergence dyan bago mag-pump ng mas matindi kakalabasan, no? So ayun siguro update natin. Last one bago natin siguro i-end yung video, ang DXY nagpa-pump, no? Ang DXY nagpa-pump. So nasa monthly tayo ngayon, punta tayo ng weekly. Yan. So meron tong some sort of possibility of 5 waves dito. Yan. Meron tayong potential 1, potential 2, potential 3, potential ito yung potential 4, potential 5. So dati meron akong mga drawing dito na mukhang hindi nasunod to the perfect dollar accuracy, at ang kinalabasan gumawa siya ng some sort of some sort of A, B, C na running flat correction to, no? Running flat correction, A, B, C, dump sa fifth wave. Then ang kinakalabasan, yung inaabangan natin, kung natatandaan nyo yung mga dati kong videos na napaka-dumi, napakagulo, ang pinaka-target nito madalas yung 0.5 dito sa mga area to, at umaabot ng 618. Ito. Yan. At ang kinakalabasan, meron tayong potential A, B, C dyan na ganito, A, B, C, kung saan man yan makarating. Ang problema lang dyan, no, kung titignan natin to sa long term time frame, parang lang to, parang pwede pang magkaroon ng fifth wave. So ito yung pinoproblema natin sa BTC, pati sa DXY hindi natin sure kung complete na tong 5 waves dito. So meron dito, no, meron tayong 1, 2, hindi natin sure kung ito ba yung 3, 4, 5, or baka ito pa lang ang 4 at ito yung paparting na 5 at dito pa lang yung number 3. Hindi natin sure. Okay? So may mga ganun hanggang 120 to, no. Kung zoom out tayo, meron tayong level dito. Yan sa 120. Meron tayong level diyan. Ang na-reach pa lang natin yung minimum target na bandang 115 or 116. O tama, 115 to, no. Minimum pa lang to, pero meron tayong maximum target of 120. Ibig sabihin may possibility may fifth wave pa to. Pero at the same time, meron din tayong move na baka meron tayong A, B, C lang dito na lower high. Okay, so dalawa to, no. Pero ang alam natin, magpa-pump ang DXY. Okay? Kapag ganun ang alam natin na nagpa-pump ang DXY, expect natin sa BTC or sa stock market magda-dump. Pwede natin ma-expect yun. So meron siyang confluence sa DXY na nagtatago ng pera ang mga tao into dollar imbis na yung riskier assets na cryptocurrency or yung stock market, no. So alam natin na may chance bumagsak ang stock market at ang BTC or ang cryptocurrency. Okay? Meron tayong break ng ng descending channel na madalas pag nakakita tayong descending channel, bullish pattern yon. Ito na, nag-aaroon na tayo ng break, no? So ang susunod na i-break ng DXY, most likely itong horizontal na to, no? Kung i-extend natin to dito, meron tayong some sort of resistance dyan. Okay? So ang tanong dyan, ABC correction ba to o meron tong fifth wave? At dito napapasok yung pinag-uusapan natin sa BTC kanina lang na napakahaba, kung meron bang lower low ang BTC
or meron ba tong higher low na gagawin? Higher low ba to? Yan, higher low pump. Ganito ba yung higher low pump niya? Or pwedeng ganito yung higher low, oh mali, higher low pump niya. Pakita ko lang yung mga linya kung saan natin ano, no? Yan, higher low pump niya. Or baka meron siyang lower low na last one push to the downside, one last capitulation bago mag mega pump. Most likely ito yung mega pump, no? Ito yung mega pump. Yan. Etong mga to medyo saktong malakas na pump lang tong mga to. At least sa nakita ko, no, na umaabot ang 100k hanggang 200k area. Ito siguro mga 300k to 500k ito. No, kinakalibasan, no, kung mag fifth wave ang ang DXY, mag fifth wave, no, yung aangat pa ng hanggang 120, most likely susunod ang BTC sa pagbagsak naman. Nakalibasan, babagsak. So, makakomplete natin yung 1, 2, 3, 4, 5 ABC 1, 2, 3, 4, 5 dito. So, meron tayong completion ng ABC pump. Nakalibasan. No? Kasi, mapoprove natin na kung ito yung ABC correction nito na ganyan, pwede natin ma-prove na ito talaga yung 1, 2, 3, 4, 5. At etong paparating na to, kaya ako sinasabi mas malaki to na umaabot ng 300k hanggang 500k, panibagong 5 waves yan na malalaki. Na malalaking 1, 2, 3, 4, 5. So, ang kakalabasan, eto kala nyo parang some sort of mahinang bullish cycle. So, ang kakalabasan, part pala siya ng mas malaking bigger bullish cycle, no? So, ay lang gusto ko i-point out, no? Ay lang siguro update natin. Ingat tayo dito sa DXY, no? At yung correlation niya sa BTC or stock market. Tignan natin yung S&P saglit. Medyo humihina yung DXY. I mean yung S&P. Kaaro tayo ng lower highs sa shorter time frame. Lower high dito, lower high. Meron din tayo macro lower high dito. Macro lower high. Ito, tsaka ito. So, wag nyo na masyado pansin itong S&P 500, di natin to focus, pero nailapag ko na tong B-wave na to dito dati pa, sobrang dati pa, siguro mga months ago pa, at na-reach na natin. At ito yung isa sa mga scenario kung in case na magbe-breakout tayo ng 0.88, ganito ang gagawin. Itong 5 waves na to, no? Ito yan, itong 5 waves na yan, kaso yung mukhang hindi nangyayari at ang kinakalabasan, ganito ang ginagawa. Isang malaking A, isang malaking B, at isa pang malaking C na lower low, no? Etong part na to. At kapag nangyari nga ganun ang gagawin na maglo-lower low tong S&P 500, expect natin ang BTC ganun din ang gagawin. Okay? So, all in all, ang pinaka summary ng natin, ng kakaibang TA natin ngayon, kasi ginagawa ko yung ganong klaseng TA para malaman natin kung kailan ba pwedeng bumili, kailan ba pwedeng parang mas okay nang bumili, depende sa probability, depende sa chances natin na kapag i-hodl natin, pwedeng minimal loss, maximum profits, no? Kalabasan. Para lang no, para alam natin kung saan banda pwede makabili, no? Saan banda. So, sa nakikita ko, yung combination nito sa pinaka TA natin ngayon, meron tayo dito, possibly, kung bibigay sa atin, no? Okay, so ayun lang siguro update natin, at sana maging helpful to, no? Itong klaseng TA na to, na magkakaroon tayo ng idea kung anong gagawin natin, kung pwede na bang bumili, pwede ba siguro mag-DCA dyan, no? So ayun lang siguro, ingat trades at GG's boys.